So, kumusta po kayong lahat? Ano po ba title natin ngayon? Tama ng Bardagulan. Salamat po sa stickers, ay sa kulay. Arcilia, Senya, ma'am, thank you sa pakulay. Tama ng Bardagulan, pulburontes agad. Yun, so napanood nyo ba? Oh. Guys, napanood nyo ba? Anong reaction nyo? Napanood mo? Oo. Anong reaction mo? Hindi ako masyado nabigla. Kasi tulad nung theory natin nakaraang vlog, inaasahan natin may lalabas na document. At tumama yung iba ron. Yes. And dun sa artista, ano, Huwag na lang. tama si ano ron, tama si Ma'am Marlica sa tingin ko. Ay, ginawa niya? Oo, na hindi niya Kinokay pinangalangan. niya? Kasi madadivert yung issue. Yeah. Ang nagulat lang ako kaninang umaga, grabe hanggang ngayon as we speak, ang daming Wow. nag-aaway sa social media na Sino ba, lumabas ba sa mainstream media? sa Tribune. Daily Pero Tribune? parang may I saw a parang- post. oo. Is it over Twitter or Facebook? Facebook yata or Twitter. A Basta, statement oo. from the presidential assistant, Yusek. Yusek, yeah. Yusek, okay. oo. Yusek Cesar Chavez, that there is indeed an apology Ayun letter natin. or apology statement From Daily Tribune. Tribune. Oo. Well, my question is, bakit hindi nakapost or nakapost ba kay Daily Tribune? Di ba natin na-check ha? Guys, would you know yung apology statement na yun kung nakapost ba sa Facebook ni Daily Tribune or sa social media accounts ni Daily Tribune? At saka ano, may ang daming bumabatikos dito sa Tribune. Mm. Na alam mo yun, na supposedly, yung iba syempre pinupuri yung Tribune, yung mga pinagtatanggol si... Maganda na sana yung ginawa nila kagabi kasi right after nung expose, inano niya nirepost niya. Ito yung ano ko, nag-aalab yung mag-aalab uli yung ng mainstream media. Anyway, Oo. yun nga, ang tindi ng Bardagulan hanggang ngayon. So kung mapapansin nyo, punta ho kayo lalo sa Twitter, sa Facebook, na ang nakalulungkot lang dito, na divide yung tao, na paghahati-hati tayo. Dahil sa isyung to, maraming nagsasabi, hindi raw totoo, peke. Meron naman Recto, nagsasabi, gawa sa recto. Na, tapos ang dami raw malilon sa PIDEA document. Una dun sa alias, tapos Okay. no alias nakalagay, tapos nakalagay naman yung alias ni PBBM, Mhm. tapos pati yung spelling nung Isuzu na kotse Okay, na pinansin. pinansin nila. So talagang hinimay-himay nung ibang kababayan natin na tama lang rin naman. Once and for all, Oo. how do you debunk this allegation? How do I debunk it? No, how do you say it's not true? Wala. Kung ako, Oo. kaya nga yung title, yung kagad suggestion natin di ba? Para matapos na itong pagtatalon to, tama na yan, drug test na agad. Yes. And a statement not come kasi ginamit nila si PIDEA as a talking head Oo. to deny the fake news. Ang akin is, Fake bakit hindi natin, why can't we hear it straight from the horse's mouth? Correct. Yun yung akin eh. Correct, Bakit correct. hindi agad magpa-press con yung taong involved and then sabihin, hindi po ako yan. Correct. Hindi Correct. po ako yung sinasabi ninyo. And bukod doon, hindi ako yan. And bukod doon, magpa-drug test agad. Di ba? Pakita. Pero alam mo ang duda ko or takot ko, if the agency, PIDEA, can deny it, they can also produce a negative test result even if hindi ka nagpapatest. Medyo, ano yun, medyo, Hindi kasi, di ba, baka may ganong senaryo, no? May ganong, tao nyo yung nakaupo dyan eh. naman. And, Tao nyo eh. So pwede ako mag-produce na sinasabing, hindi ito, malinis tong taong to. Hindi ito siya ganyan. tingnan mo yung salitang double standard. Excuse lang, PIDEA, we have nothing personal, napag-uusapan lang to. Opo, eh. Mind your own opinion yung title ng programa namin. Naglabas kayo ng statement, dinideny nyo na nasa PIDEA watchlist si PBBM. Pero hanggang ngayon, wala kayong nilalabas na statement tungkol naman doon sa pananakit ni PIDEA Chief Lasso doon kay attorney. Nakalimutan ko yung lawyer. Yung lawyer, di ba? Na may CCTV. So dapat, kung may nilabas kayong nag-deny kayo rito Oo sa isang nga, issue. gagalit Sorry, ka. nagalaw ko na naman. Sorry. Kung may denial kayo rito sa issue tungkol dun sa supposedly na document na nilabas ni Ma'am Maharlika, dapat meron din kayong nilabas na denial Oo, tungkol eh. naman doon sa CCTV footage na inilabas din ni Ma'am Maharlika para parehas, di ba? Yes, hindi Walang ka nagiging pinipili. selective Oh, ka selective, na di ba? kung ano lang gusto mo reactan. Oo. Tapos, nakakadismaya na ang pinakasagot lang naman dyan sa tanong na yan is, maglabas ka ng resulta na hindi positibo. Tama. Di ba? Tama, na hindi ka nagdadrugs. para
hindi naguguluhan ng tao para ang tao maging payapa ang isip nila na tayo ay pinamumunuan ng isang leader na sound ang pag-iisip. Tama. Yung dun sa spelling, okay yun. Hindi natin masisisi yung ibang kababayan natin, ibang netizen na email yun. Pero, technically, yung mga coaching nandun, may plate number, di ba? Meron. May plate number. So, pwede naman din i-check ng PIDEA yun sa LTO. Kung kanino yung coaching yun, at kung yung mga kotse bang yun, pag-aari ng mga PIDEA agent. Di ba? So, para makita Yung mga natin kotse na yun, sa PIDEA, hindi sa mga... yung coaching yun, maaring yung iba ron, personal na gamit ng mga ahente ng PIDEA. Okay. Kasi yun ang kalimitan dahil sa kulang ng logistic yung ating kapulisan o ibang law enforcement agency, yung mga personal na sasakyan mismo ng mga ahente natin o otoridad ang ginagamit nila at nire-record nila yon pagka may operation kasi pang ano na rin yun, pang sa coordination para sakaling magkaroon ng enkwentro, nakatimbre na ito yung mga sasakyan na yun. Kaya nga nung unang sinabi ni Ma'am Harlika, maigi, inayos niya. Kasi unang sabi niya, ito yung mga sakyan ng mga nandun sa kondo. Kinorek niya. She also had Tama the yun. balls to correct herself, Oo, diba? oo. Yung the bravery and the balls to like expose such issue, nandun din yung ano niya, yung wala lang sa kanya na kinorek niya yung sarili niya. Parang, Kasi di ba? mali siya. Mea culpa, di ba? Yes. Yun ang- Yung binalikan niya, ni-review niya Oo. dahil sa alab ng kanyang puso, na mali na yung sinabi niya, bumalik siya online and then corrected herself. Tama Correct. nga naman Ayan. pala yung Isuzu, mali naman. Isuzu. Mali naman. But Then, this is a very typical mistake. Pam ako Sa speaking spelling. from dati akong police reporter. Ang tagal ko naging police reporter. Parang hindi normal. Maring mali yan sa pero sa mga otoridad, normal yan mga ganyan, may mga typo error. Na hindi maring mali legally. Pero sa kalakaran, may ganyan talaga. Ang importante rito, yung kotse, At anong yung model, plate number. anong kulay, at yung plate number. Tapos ma-check natin, ibubunggo natin yung detalye niyan kung pag-aari ba to ng isang PIDEA agent Or ng ahensya. o ng ahensya o ng ahensya, di ba? Oo. Pero ako, ang tingin ko diyan, pag-aari yan personal ng mga PIDEA agent. Nasasama dapat dun sa raid. Ganun. Wala kasi alam mo, ang isang papeles na peke, kita mo kaagad na off siya. May off. Mm. Ito Yeah. nung unang kita ko, May ang kopya ng nakarating sa akin, hindi siya tampered eh. Oh, pero ang maganda rito, ambagan natin hindi si Director General Kakdak ang naging noong 2012 si Director General Kakdak ang PIDEA chief. Pero March ni-release to eh. Alam ko na pwesto si Arturo Kakdak, General Kakdak. Later part na ng 2012. Nung early part ng 2012, ang Director General noon, si General Sani Gutierrez. Na I don't know kung asan ngayon si General Gutierrez. At siya lang makapagpatotoo ng dokumento na yan. At syempre, yung team leader na for sure, kaya binura rin yung pangalan niya for security reason. At naintindihan natin yun. Kasi maaari talagang malagay sa panganib yung buhay nila. Yung admin defenders ngayon, Marlon, saan sa tingin mo nag-aalab ang kanilang puso sa pagtatanggol? Tingin ko naka-ready na sila eh. Kasi may mga Templated din yung mga sagot ng iba, posible, malamang sa malamang. And then, yun, nasa iisang tono, ang sinisisi is, Pero grabe. hindi sisi actually, yung kini-question, bakit ngayon lang nilabas? Fake news peddler daw si Maharlika. Ginawa, tapos pinagawa sa recto, tapos na-involve ang AI. Tama. AI daw ang dahilan kung bakit ito, why na-create siya out of AI, yung gano'n. So, Tama. you can easily create something fake out of it because Oo. may AI na nga. But then, the thing here is, Marlon, merong sinasabi si Maharlika Vlogger na ang kasunod nito video. Ano naman yun? Alam ko na sasabihin nila, deep fake AI. So, yun yung mga nagagaya. Ano ba yung deep fake AI? Yun yung Bago yun, Oo, yun yung, it's an artificial intelligence wherein you copy, like, alam mo, yung ikaw, that tool can create you can put you in a porn Oh? site. Talaga? Na mukha mo, katawan mo, ikaw. Ano itsura ko? Most probably, hindi Di mo ba katawan, kadiri ako pero mukha mo. Oo. Ganun kasi kagaling ang technology. Oo. But the thing is, may AI na ba noong 2012? Oo nga, no? Hindi, yung ngayon eh. Oo nga, no? No. Hindi, yung ngayon. Walang iniwan yan doon sa Hello Gar si CD. Na yung nung nakaraang vlog natin, di ba? Na may nilabas. Kamusta pong audio ni Yusek Pam? Ayun, going back dun sa Hello Gar si CD. Nang nilabas nun ni NBI official Sammy Ong. Ito yung
Hello Garci conversation between Commissioner Virgilio Garciliano and then President Gloria Macapagal Arroyo. Tapos si then Press Secretary Toting Bunye naglabas naman ng isang version niya na CD. So, maaaring ganon. Ito, ibang version naman, ibang mukha naman ng pagde-deny ng nasa administrasyon. Speaking of ibang mukha na pagde-deny, is Yusek Cesar the spokesperson of PBBM? Or PCO? PCO. Ang alam ko, Spokesperson? hindi. Ano siya, di ba? Parang comm strategist? Something like that? Parang ganon. Why is he the one talking now? Baka siya yung Siya pinili? pinagkatiwalaan. Na pinagkatiwalaan? Or Oo. dahil... Bakit? Nasaan ang... Pasensya na po, magtatanong lang. Nasaan ang secretary? Or... Malay mo naman, may ibang trabaho. Sa bagay, hindi rin naman talaga siya mahilig kumarap sa camera, di ba? Tapos, nasaan ang Pangulo? Uy, pero yung tinatanong mo, Nasaan ito siya? Siya heads up kay heads up kay Secretary Chelo yan. Ma'am, may naninira sa chat sa loob. Sino bakit? Ha? Basta, may naninira. Oo. Na ang pinupush naman nila, itong grupo naman ni, kwento-kwento lang to, di ba? Anyway, kaya, ay nako. Mas malaki ang problema nila Oo. na ayusin o i-handle ito. Laki. Tapos alam mo, sa PCO site, Oo. nirepost lang nila yung PIDEA statement. Yeah. Hindi siya Tama. nagsalita. Hindi sila mismo ang naglabas ng statement. Yes. Na dapat, ang involved Ikaw dito, ang host ng presidente. Tama. Dapat ikaw Tama. ang naglalabas ng ano. Tama. Pero teka, bago ko makalimutan, ini-screenshot ko to, nagbasa ako ng comments. May nagpa-shoutout pala sa atin nung Talaga? nung ano ba to, nung nakaraan na hindi natin nabasa. Sabi ni, Nagtampo ba? hindi naman, Neil sa Jord Damakaraig, 1141. Sabi niya, pa-shoutout po sa may uniko iho, Ah, apo yes, kong Miko? si Marcos Makaraig, third day niya sa Mother Earth from Caloocan. Maraming salamat sa inyo. Hello po. Tapos, Pero deleted na daw pala ang Daily Tribune post. so wala. Ganun ba karuki ang Daily Tribune para maglabas siya ng isang strong stand ngayong araw na to and then later on i-retract niya or i-delete niya? Is it a newbie newspaper? Hindi, di ba? Alam mo yung tanong mo, ang pamunuan ng Daily Tribune lang ang makakasagot niyan. Pero malungkot, no? No. So, ano to, other version ng Nagurgur? Ha, di ba? Or, di ba? So talagang kontrolado ang mainstream media May martial law. na kahanga-hanga dapat yung ginawa ng Daily Tribune, nirepost yun. Kung yung authenticity no, kung question nila, still, di ba? Meron silang ina-attribute. Ang attribution nung Daily istoryang yon ng Daily Tribune, si Madam Yung Maharlika. blogger. So, ang question di ba, si Maharlika. Pero, anyway, baka may, alam mo yun, Nakapag-live na ba Daily si Tribune lang ang Maharlika? Nag-live na ba si, Madam? Si Madam? I can see her na just laughing this off. Pero ako hindi ko kinokontra yung mga bumabatikos ngayon. Okay. Kaya nga ang suggestion ko kagad sa'yo, Pam, ito title natin. Kasi di ba, opinion nyo yan mind your own opinion. Opinion nyo yan, kung sa tingin yung peke yung document ng PIDEA, edi into natin yung pagdagulan sa social media. Drug test na agad. Oh, ano ba mahirap doon? Ano ba mahirap doon, di ba? Nakakapag-work naman na siya. He reported back to Oo, work hindi. Ano, early this week Correct. after... ano kinakatakot mo? Nagpa-drug test ka na nung nakaraang eleksyon? Oo nga. Di ba? Di ulitin mo lang para siguro lang. Ang problema, nung unang nilabas yun nung unang nagsalita uli ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao, na tinawag na bangag ang PBBM, nung tinanong ng media ang presidente natin, hindi niya sinagot ng diretso. Sa halip, ang sinagot niya, dahil nagte-take ng di ba, ng fentanyl na prescripted drug si Pangulong Digong. So, una-una legit yung legit yung yung nananawagan. Palagay natin, sige, ayaw nyo kay Ma'am Maharlika, pero bilang dating Pangulo ng Bansa ang nananawagan at naghahamon sa kasalukuyang Pangulo na sabay silang magpa-drug test, Yeah. medyo dapat mukhang may K naman yung nananawagan, di ba? Kung wala kang itinatago, wala kang dapat ikatakot. Totoo. Bakit ba parang iwas na iwas sila dyan sa issue na yan? Parang kinakaapoy ng puwet nila yung issue na yan. And then when it comes to these issues, parang yung comms group niya, medyo, alam mo yun, biglang step back. And then here is someone fronting for them. Kawawa yung mama. Correct. Pagdating sa bagay na nagkalat na naman kayo, iba na naman ang pinaglilinis niyo. Kung ikaw nasa comms ngayon, anong
Drug test. I-advise mo. Ako din. Drug test. Boss, There's no pa-drug other test tayo, way. boss. There's no headline well-spinned ang makaka-resolve ng issue or makakasagot ng issue. Pa-drug test ka. Carefully ka. Pagka nagpa-drug test ka, di ba? Tapos ang boxing, Tapos ang boxing. tapos ang usapin, di ba? Oo. Move on Baka- tayo. Baka yun ang Di fear ba? nila. Ayusin naman natin uli ngayon yung mga malalaking problema ng bansa, di ba? Kasi yun ang fear nila. Na Matapos ang positive. boxing for them. Oo. Na this is their boxing. Ibig sabihin, totoo yung ano, ibig sabihin, totoo yung, Eh, totoo bakit yung, hindi ka makasalang sa drug test? That's my question. correct. Bakit hindi ka makasalang sa drug test? Parang, Yung Basta ibang yun ano, siya. yung ibang nagko-comment sa netizen. Anyway, ulitin ko karapatan nyo yan, sarili nyo opinion. Ang panawagan pa nila, dapat daw, sampahan na ng pideya ng kaso si Maharlika. yes. Pero akin pa rin, sige, sampahan nyo ng kaso si Ma'am Maharlika, pero manawagan pa rin kayo sa Pangulo natin na Pangulong Bongbong Marcos, magpa-drug test na po kayo para matapos na to once and for all. Kasi can Diba? you imagine, itong kainitan ng issue na may nakaambang gera, yan bang desisyon na ginawa mo? And he allowed it, ha? Aha. Yan bang desisyon na ginawa mo, you were under the influence of the alleged substance? Ito pa, mache-check natin yung sino may-ari ng condo unit. Yung tinutukoy doon, di ba? So, diba? ang chinecheck Very natin, specific na unit yung number. chinecheck natin, yung may nakalagay na no alias, at chinecheck natin yung maling spelling ng Isuzu. Pero hindi natin i-check yung plate number, yung kotse, model type, plate number, check natin kung sino may-ari, at i-check natin kung sino rin may-ari ng condo unit na tinutukoy doon sa may Rockwell area. Yes. Kung sino may-ari, di ba? Para Rockwell is a high-end. fact-checking eh, di ba? Gusto natin High-end place yun. nagpa-fact-check tayo. Oo, nagpa-fact-check tayo. Di fact-check natin lahat, hindi lang sa spelling Isuzu, Yes. hindi lang Sa sa alias. hindi lang doon sa alias. Anong mali sa alias? Kasi may nakalagay yata no alias. Tapos may Kasi after ng naka-blur. name. Hindi ko alam kung naka-template yun eh. Pwede na tayong sumubo habang buti. Oo, pwede. Ano At ka kung galing kami, naghahabulan kami ng oras ni Pamela. Kanina pa ho kami dapat nag-live. Ang may-ari ng kondo si Bong Dasa, sabi ni Ronald Vicente. Bong Daza is the father of... Ito yung asawa ni... May Hindi, best friend to ni BBM na may anak to na artista eh. I forgot the sumalangit name. na ba? Oo, si Isabel Dasa. Tama ba? Na ano? Pero patay na si ano yun. Si Bong, Dasa. Kasi yung alam ko, may isang clip pa tayong ginamit nung campaign na Bong Daza is the father of Isabel. Isabel Dasa, di ba? Na ano ba to? Na is best friend talaga ni PBBM nung si Bong Dasa. At That's masama why yung loob na. kasal ni Isabel, si BBM. BBM ang naghatid sa kanya sa altar. Na ang asawa si Gloria Diaz, tama apelido? Gloria Dire. Yun. So, yung check lang natin eh. Tapos, of course, syempre, kasama sa Sorry, circle of friends nila Can I si just Angkong excuse myself? Nagdamay. Sure, bakit? Meron lang akong immediate call. Okay, Emergency sige, call sige, lang, ha? sige. So, ako lang muna rito. Anyway, kayo, ano masasabi nyo? Tama ba na, ano? Tama ba na, ano? Na mag-drug test na lang, tama na yung bardagulan, hinto na natin. Pakito kayo, kung hingin ko yung ano nyo, hingin ko yung opinion nyo rito. Sabi ni Christ is powerful, kakdak daw ang PIDEA sa PIDEA. Opo, pero ang alam ko, before mag-assume si kakdak, naghati sila noong 2012 si General Sani Gutierrez. I-check nyo rin po. Kasi March yung nasa date ng PIDEA document na pinakita ni Mama Harlika. I-check nyo rin po. Anyway, regardless kung sino ho, maganda rin ho ang magpatotoo rito kung maganda makuha din ng statement si General Kakdak o General Sani Gutierrez. At antayin natin kasi sigurado ako merong papatotohanan to ni Pangulong Rodrigo Duterte. At muli, lihitin mo yung panawagan ng Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-drug test kasi para matapos na ho ito once and for all. Sabi ni S3W Gaming, best friend ni Marcos ang Isabel Dasa. Inaanak ko sa kasal. S3W Gaming. Vicky Dalan, Isabel Dasa, godfather sa kasal si BBM. Tama si Vicky Dalan. Price is powerful, Kakdak. Alam ko po, si General Kakdak po naging PIDEA chief din noong 2012. Pero itong una ho, si General Sani Gutierrez. Pagkakalam ko, baka mali rin ako, pakiliwanagan din ho kami rito sa third floor studio. Danson Plaza dapat din ang tanongin yung PIDEA chief ng 2012. Tama po, yun nga hong sabi ko. And total, naglabas na rin naman ng statement ng PIDEA tungkol dito sa document na pinakita ni Mama Harlika. Dapat naglabas na rin ng statement ng PIDEA tungkol naman doon sa CCTV video na pinakita ni Mama Harlika na kung saan nakita doon sa video na yun kung paano nagkaroon ng argumento o paano sinita ni PIDEA Chief Lasso yung isang abogado na, sorry, nakalimutan ko ang pangalan. Sabi ni Paul ang kasesyon, si
Maricel Soriano, sabi ni Paul. Actually, kung sino man ho yung artista yun, pwede dapat mailabas yung pangalan yun at pwede rin siya makuna ng pahayag. Pero, sa tingin ko, kaya ginawa to ni Ma'am Maharlika para matuon lang ho ang attention, ang issue, matuon lang ho ang pansin ng lahat sa issue laban ho doon sa supposedly na paggamit ng pinagbabawal na gamot ng Pangulong Bongbong Marcos. So anyway, kanya-kanyang mind your own opinion ho tayo. So kung tingin nyo si Ma'am Maricel Soriano yun, siguro it's about time na magsalita rin si Ma'am Maricel Soriano kung siya nga ba yung nasangkot ba siya o dumating ba sa punto ng buhay niya na gumamit siya Lumabas na ba ng yung name pinagbabawal niya? na gamot. May mga nagsasabi rito, so sinasagot ko lang eh. Kasi naka-blur yung part na yun eh. Success? Uy, okay hindi Hindi, success I have yung to take a yung- call. Hindi ko siya galing. Kala ko success eh. Yan, success yung kausap mo. Yung Success, concept, okay. oo. Na ano na ba Luz siya? E. Basa nga tayo ng ano? Basa nga tayo Si Luz ng... E, mas credible si Maharlika kaysa sa mag-asawa dyan sa palasyo. Sabi ni Luz E. Well, if you see the batting average ng mga exposés niyan na nangyari, Grabe, walang bumibingo, no? mainstream media ang gumawa ng ginagawa niya. Sayang si mga Daily Tribune. Oh, Not the pressure madam ba? ba si Daily Tribune? Mag-asawa yan. Si W and si C. Mga mga kaibigan sir, natin yan. ma'am, mga Boss ganyan naman W, ulo-ulo. si C. Hindi naman siguro. May dahilan naman Well, why will siguro. you do that? Ah, Malamang matindi ang pukpukan para naman Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, yung mainstream media ngayon nagiging aminin o hindi ng mga may-ari nito na commercialize, di ba? Na may isang negosyo. So, dahil isang negosyo to, maaaring baka maapektuhan ng negosyo. Tingnan mo, ano ba nangyari sa ABS-CBN? So, yun ngayon, yung nagkaroon ng chilling effect. Although, iba naman kasi yung kaso nun sa ABS-CBN. Diba? Ang kaso nun sa ABS-CBN, nagalit talaga ang Pangulong Rodrigo Duterte kasi nung campaign, nagbayad sila sa ads, supposedly, ganitong oras ilalabas yung ads, hindi nilabas yung ads, tinanggap ang bayad, hindi nilabas yung ads, tapos ibang ads ang pinalabas, banat pa kay Pangulong Rodrigo Duterte at nahanapan ng butas na ito, may problema may labor issue. And, it should not have created that chilling effect only if BBM was true to his promise that he will be a good leader. Diba? Yeah. Kaya alam ko ganyan na kinapi-paste mo yung ginawa ng nakaraan Hindi. at binabalik mo. Alam ko lang. Basta. Ang dami-dami. Hashtag drug test na. Now na, di ba? Dapat ganun mga hashtag no? That's the only Hashtag way drug test na, now na. to address the issue. Tapos ang boxing. Tapos Walang dyaryo. hindi na mapaghati-hati, hindi na tayo mapapag-divide by, di ba? Bilang ama ng bayan, mga kababayan ko, particular sa 31 milyong Pilipino na sinasabing bumoto sa kanya, na kine-question naman ni Attorney Glenn Chong, di ba? Para matapos na ito, magsitahimik na kayo, magda-drug test na ho ang inyong pinakamamahal na Pangulo, di ba? Tapos. Tama ba ako, mga ka-third Kaya floor lang studio? meron siyang sense of entitlement na I don't owe anyone an explanation. Ano yun? Ugaling spoiled brat? Uy, Di ba? Hindi, tatanong lang ako kung gano'n. Ugaling bakit? spoiled Iba brat. yung paggamit ng Nagtatanong lang ako. yung paggamit ng substance na yan hobby ng spoiled brat. Kung totoo, no? Kung totoo, di ba? Yeah. Nakakaano. Ng- Anong sentiments ninyo, guys? Sabi ni Betsy Naniniwala Branigan, ba kayo? tama, hair follicles, drug test. Dio dyan, drug test ang solusyon para matapos. To, correct. Yan din yung yan din yung Tapos ang kwento. manukala namin ni Pamela rito. Kaya yun din yung ang title ng episode namin ngayon, di ba? Tama na bardagulan, drug test na. May hina raw audio mo. Ako, Oo, sa sound check ako. May hina ba audio ni Pamela? baka magalit na naman sila. Oo, mga pagpagalitan. Oo, lagi tayong napapagalitan sa audio, tapos tinatawag tayong cheap. Alam mo ba, Pasensya na ako. Hindi talaga kami vlogger. meron akong nabasang message. Bigyan lang natin siya ng kanyang fame. Mhm. Balikan ko lang, wait lang. Nasaan ba yun? Ang sabi niya is, mga demonyo daw tayo. Oo, talaga? Oo. Uy, pinapasok na rin tayo. Oo. Pasensya na ako kayo. Parang Kung ano? banal ka ho, edi... Ay, naku, kung demonyo kami, Nagulo ano kami. pa kaya yung Oo. di ba? Ano pa kaya yung iba dyan? Oo. Triggerman, drug test na para magkaalaman na. Bimin, PRRD is the best. Team Wilson, hello po, shout out from Dubai Wilson Pam. Me and my wife are following Hello. your channel. Alam mo, nung nakaraang vlog natin, so mayroon akong theory na ano kaya ganito mangyari. Pag lumabas yung video,
Antayin natin ano magiging reaction ni BP Sara. Sabi ko, ano kaya kung magre-resign si BP Sara, tapos pag-resign niya, aayain niya yung tatay niya, mga kapatid niya na magpa-drug test. Tapos sabay hamon ng drug test din sa pamilya Marcos. Ibig sabihin, hindi lang kay PBBM, kundi kay Ma'am Lisa Araneta Marcos, sa mga anak, sa mga kapatid, no? Tapos pati buong cabinet secretary, buong cabinet member magpa-drug test na rin, no? So, ano kaya kung may ganung pangyayari, no? Challenge, no? Grabe, Challenge, parang ganda nito. nakikita ko yung butil ng pawis nun, ang lalamig siguro ang tulo. At naniniwala ako, mahaba pa mararating nitong pulburon serye na to. Ano tingin mo? Oo. Naniniwala ka may video? Sabi ni Marley so antayin natin. Di ba? Antayin natin. At, Yun, nani- yun. at naniniwala, alam mo, ang tingin ko pa, mukhang hindi lang isang video to. Yan din ang ano ko yan din ang, parang, ang theory ko dyan is, what if, ibang taon yung video? Yun, ang mabigat. AI na naman. No, ibig sabihin nun, it's only, Gumagalap. So, it's only saying na user ka talaga. tapos hindi, ang denial na naman nila, AI. Kasi pwede mong ano eh, alam mo pwede mong mapatawad yung 17 years old ka, nag-try ka. It's part of growing up, no? Kasi part Sabihin of mo. ano yun eh, yung nag-explore ka eh, di ba? Mapapatawad mo yun eh, kung ano ba siya ngayon, senior na siya, di ba? Senior Ilan siya. taon na ba siya? Ilan taon na ho ba ang mahal nating Pangulong 66. Bongbong Marcos? Hindi, sabihin mo yung kabataan niya, sabihin mo 1970s nangyari, mapapatawad mo eh. Pero yung, what if the videos, iba-ibang taon? Di, tsaka, di ba, remember sino yung Rolling Stone? Yung, Na parang yung, nagiging ano siya dun, Diba? groupie siya dun eh, di ba? oo, ito, di ba? Na mismo ang Rolling Stones na Rolling Stones na nagsabi The na, band na, Oo. there's this boy. oo, basahin mo pa, malabo eh. Well, I remember when we had this homecoming tour in England, sometimes in 78 or 79, there was this young kid who is the son of a president of the Philippines. He hung around with us for 2 months, riding with our bus and plane, staying in hotels, and acting like a roadie. Hindi pala groupie, roadie pala. Aha. He provided us kilos and kilos of cocaine. So, galing to sa Expensive ano alcohols and other drugs for free just to be with us. And anyway, kung dati ito, ilang taon ng, kung siya nga ito at ano lang naman to, napapagkwentuhan lang, kung siya ito, ilang taon to, tapos, 70, yung sabi kasi 78, 78, 79. Anong, 1978, 79. oh. Meron 2012. In between 79 to 2012. Tapos tinuloy mo, di ba? Tapos tinuloy mo. Habit na. Kumbaga kung totoo bisyo na It's so to. crazy, he can easily just say, fire. Di pulburo na ang Pilipinas. Mapupulburo ang Pilipinas. Actually. Just because hindi sound yung thinking mo to make decisions and healthy decisions. And nasa constitution na dapat ikaw, dinideclare mo kung ano ang health status mo. Kung ikaw ba ay fit pa na magtrabaho at mag-lead ng bansa. Maraming salamat po sa 955 na online viewers ngayon. Ano talaga? Umabot ano to ayos to so para. Anyway, ito pa. Nung nakaraang campaign, nagpa-drug test din si Senator Tito Soto at saka si Senator Ping Lacson. Talaga? So ano kaya, kung meron naman tayo mga mambabatas na maunang magpa-drug test, para ano mo yun, kung palakasin ng loob ng Pangulong Bongbong Marcos at ikayatin yung mga kapwa nila halal na, actually hindi nga lang dapat yung mga elected officials at yung mga appointed and government officials and employees, di ba? Si Rena Kay. Hello, hi si Rena Kay. Si Serena Kay, Kakaw yata yan eh. Sabi niya ganyan, madaling manipulahin ang drug test, di ba mga boss? That's my fear. Yes. Di ba? Ang sinasabi ko, dahil tao mo lahat ang nandyan at ang inupo mo sa ahensya mo, yung nasa PDEA, kung saan man siya let's say, ang daily tribune, nai-influence nyo ang i-delete yung mga pinost nila eh. You can easily also influence a lab, laboratory, or a clinic, or PDEA itself, na dayain ng ano mo. Di, at saka kung resulta mo. 2012 na yan, di ba? Wala na ngayon yung residue sa katawan kasi napatunayan na nga yan nung nakaraang campaign, nag-clear ka sa drug test. So wala kang dapat ipangamba. Hindi ka nagpapatest. So, Ano ibig sabihin? Anong dahilan? Bakit parang Baka merong natatakot ka, research. nangangamba ka, o bantulot ka, di ba? Ano ba ito? Parang takot. Sabi ni Becky Party, pareho kami. Si Yusek Jose Gutierrez po until October 2012. Siya yung PDEA chief. Yun din pagkakalam ko kasi si Yusek Jose Sani Gutierrez po, na-cover ko po siya nung district director siya ng Southern Police District, nung police reporter pa po ang inyong lingkod. Kaya alam ko po nung na-appoint po siya ng PDEA, 2012 po yun. Sa pagkakaalam ko po.
confirm na alams na BFF ni BBM yan si Dasa. Hair follicles through private institutions, tapos naka-live pa para walang daya. Exactly. Diba? Correct. And sabi, di ba ang gusto nga ng Pangulong Rodrigo Duterte? Yes, sabay sila sa luneta. Yes. Di ba? Alam mo kasi, kung ang confidence level level mo is through the roof, ika nga, lagpas-lagpasan sa 100%, wala kang dapat katakot. Correct. Talagang, you will make it a live event. Di ba? Correct. Para- At magandang way yun para mapahiya ni PBBM si Ma'am Maharlika na, eto, peke ka, Maharlika, di ba? Kaya lang wala talaga silang ginagawa hanggang ngayon, pagdating sa kanya, wala. Ay, ano lang ang ginagawa, may kaso siya dahil sa ganito, kinasuhan siya ng isang designer na ganito. Pero yung sila mismo, PIDEA is not filing a case. Ma'am Liza is not filing a case. She's very critical of Ma'am Liza. She's very critical of of the president. Walang case na nangyayari. BFF naman kayo ng USA ngayon, di ba? Correct. Hindi namin ini-encourage. Ma'am Maharlika, kung napapanood niyo po ito, ayaw po namin naman kayo mapakasuhan. Pero if you are also very confident about the authenticity of the yung hawak mong evidence, di ba, might as well already tell them, sige, kasuhan niyo ako. Alam mo, Diba? kahit naman si Ma'am Maharlika, yun ang gusto niya mangyari, magpa-drug test. Mm. Para, di ba, mapahiya siya sa buong mundo. Ito lang rin naman ito lang rin ang isang magandang Kasi, paraan. okay. O go lang, ito pinakamagandang paraan at mabisang paraan para mapahiya nila si Ma'am Maharlika. Kung negative sa drug test, kung negative ang magiging resulta ng drug test ng PBBM, at kung yan ay Alam mo kung objective lang din siya, hindi ang objective niya is yung pagpapahiya eh. Ang dapat naging objective niya is correct. just to, Tama ka rin. para lang i-ano yung sarili ko na hindi totoo yung sinasabi tungkol sa akin. Di ba? Tama. If tayo naman, if magiging mas objective tayo sa pag-discuss or paghihimay natin ng issue, what will you say? Anong objective thing na, how will you debunk the evidence shown last night? Sabi ko nga, wala. Drug test lang. Drug test talaga. Drug test lang. Wala, drug test lang. Tapos, uutusan ko yung PIDEA, uutusan ko ang LTO, i-double check yan, yung kotse na yan, yung plate number na yan, sino may-ari, kung They totoo ba already denied it na Dinay nga nila. Kaya bakit outright, ang bilis lang mag-deny tungkol dun sa issue yun. Tapos dun sa issue naman sa CCTV na nilabas ni Ma'am Maharlika, wala silang wala denial. siyang So reaction. di ba? Namimili ka Selective. namimili ka ng sasagutin mo na meron kayong moral obligation bilang isang dapat na pinagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno na kakalungkot. Kaya lang doon, yan din yung sinasabi ko sa iyo dati, di ba? Yung sa lahat ng allegations ng corruptions na meron, let's say yung araw-araw na may nananalo sa PCSO, Oo. yung iba-ibang issue ng budget insertions and all, di ba ang tanong ko sa iyo, nasaan ang COA? Di ba parang, kung nasaan ang checks and balances doon na kung walang ginagawa ang COA, wala talagang mangyayari sa gobyernong to kasi napaligiran na kayo ng tao na yayakap lang sa inyo at kukonsintihin yung mga kalukuhan ninyo eh. Di ba? Ano ba Ano to? yun? Ano ba to? May point ka dyan pa, ma'am. Ano to? Unti-unti bang bumabagsak yung istruktura ng burokrasya? No? Nawawala na yung... Ba o bagsak na? O, bagsak na, di ba? Patingnan. Comment. Gawa-gawa lang po yung article about sa Rolling Stones. Please retract nyo sana bago matapos ang live. Baka sabihin fake news peddler kayo. Talaga ba? Hindi, Kasi binabasa lang namin. Binabasa lang naman namin. Binabasa Kasi lang matagal namin. naman ng Oo, binabasa posting lang yan namin. eh. So, kung... Si Becky Party. Sabi ni Becky Party, binabasa lang ko na wala akong mali siya. Kasi nga ho kami, objectively, ang panawagan namin para matapos na ho ito, magpa-drug test na po ang Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, wala naman masama, walang mali siya. So, ito, ina-attribute lang namin to sa lumabas na, sa isang social media post. Okay, so but thank you for calling our attention to it. Sabi, There's another one, sorry. Okay, sige, Pam, Si go. Justin Acosta. Kahit naman magpa-drug test si BBM, di pa din kayo maniniwala. Naniniwala pa din kayong mga DDS kahit magtatatlong taon na kayong pinapaasa sa pulburon video. Naku, Justin, pag may lumabas, balikan mo kami. Baka, alam mo hindi, basta make sure na independent yun. Independent at televised. At saka po wala pang mapapaniwalaan kasi wala pa siyang ginagawa. Kung ginawa na niya, yung ang election ay campaign na kami ang tumutulong sa kanya, naniwala naman kaming negative siya eh. Kasi may resulta. Correct. At tayo pa naglabas ng press release, no? May press release Diba? tayo ginawa So, doon. Pinareceive yun sa iba't ibang pinareceive, ahensya, oo. PNP,
I don't know, PDEA, NBI, alam ko. kay Acosta na nagsasabing, hindi kami maniniwala, bigyan niyo po kami ng paniniwalaan. Di Ako mo basta nakatelevise siya, tapos kung ano man resulta, I rest my case. Yun yun, di ba? Oo, babalik kami dito, sasabihin, papalakpakan namin siya. palakpak. Saludo, Diba? saludo, Sabi di ba? nga, di ba, kapag palpak, Pagka mali, sabi ni Banat mo yun, Oo, di ba? Pagka Banat ba? mali, banatan. Pagka tama, palakpakan, di ba? Pahiram mo no, pahiram doon dahil tama naman yung ganong din klaseng attitude o motto. Sabi ni Snarky Babel, I doubt na maglalabas ng peking dokumento si Marlica kung nag-report siya sa FBI tungkol sa panganib ng buhay niya. Kailangan niya maging credible lalo na sa ebidensya niya kung nagpa-blatter siya. Tama pa rin yun. Tama pa rin si Ma'am ba? Snarky Babel. Diba? Bakit? Nagpa-blatter si Maharlika sa FBI. Bakit niya sisirain yung credibility niya? So, talagang basta lahat to, ang tatapos sa issue to, walang iba kundi drug test. So, pasensya yung mga hindi namin kasama sa linya sa opinion o kaisa namin sa opinion. Alam namin may mga nagsasabi fake news. Para ho matapos, nire-respeto ko yung opinion nyo. Na peke yung sinasabi ni Ma'am Maharlika. Okay, go ahead, opinion nyo yan. Pero, di ba, magkasundo tayo para walang pagtatalo. Tama na, Bardagulan, magpa-drug test po. Hashtag drug test now na. oh well, sige, gabi na eh. Kasbo na lang. Kasbo na. Kasbo. Pero, mas makakapanatag din naman ng loob ng mamamayang Pilipino ang makita at marinig ang pinuno ng bansa na ang dami nilang hawak na stations, ang lawak ng reach ng Sa public government, address. Charmaine, public address. thank you sa pakulay. Hi, Charm. Bakit si Charm to? Hindi, Charmaine lang eh. Pag nag-criticize sa government, DDS na agad, grabe. Totoo naman totoo yun. naman. Oh well, if we can go back, yun na lang yung marinig, i-disrupt nyo lahat ng program sa television, mag-public appearance ka, and do a public statement and say, I'm sorry. Ay, joke lang. Hindi. Yeah. And say, I am not the person you are telling me na ano ko, na ganito ako, na pulboronic ako. And then, tomorrow, do it again and say, vlogger naman si BBM eh. Di ba? Oo. Vlogger naman siya eh. Napakadali nun, i-live mo. Hindi, saka independent, di ba? Oo. Independent, di ba? Pero yun Andyan ang ang yun ang Gumamit nakakatakot ng, eh. ha? Diyan ako natatakot. Sabay, ang maganda rito, sabay, para sino mapahiya? Mapahiya ba si Digong o mapahiya si BBM? Well, Sabay again, sila magpa-drug well, test. then Kung pareho silang negative, ang napahiya pa rin doon, si Digong. Pero pag nag-negative si Digong, nag-positive si BBM, ang mapapahiya si BBM. Diba, fair and square? Yun lang, yun, tama yan, be fair, play fair, di ba? Hindi yung ganyan na, anong intention nyo para pababain yung post ng Daily Tribune? Ano pa no? Ang isa lang yan sa mga nagsalita, aray na kayo, and the rest kontrolado nyo, di ba? May isang kumanta. Takbi no takti, kinuyog kanina umaga, gulat ako. Talagang yung mga autobots, talagang nakaano Autobots ba tawag doon? Well, automatic, templated eh. Recto, fake, parang bitter, naninira, blah blah blah, di ba? Parang wala. And Basta ako nire-respeto ko sila. Pero samahan nyo rin mo kami, yung mga nagsasabing fake news peddler si Ma'am Maharlika. Sana, kung sincero rin kayo sa argumento nyo na fake news peddler si Ma'am Maharlika, para mapatunayan din na fake news peddler si Ma'am Maharlika, pati ho kayo, manawagan na rin. Ipa-drug test daw natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman nung masama ron. Diba? Ito ba naman yan? Nakakabiyahe ka nga ng ilang oras sa papuntang abroad. Ito, drug test, walang 30 minutes. Iihi ka lang, di ba? ang dadaan naman hawi ka naman eh. Di ba? Correct. Diba? Hindi ka naman magka-traffic. At saka ayahin niya para Diba? sa diwa ng pagkakaisa at sa diwa ng katotohanan, magpa-drug test. And then sa mga nangbabash or yung mga sumusuporta sa kanya, show us a proof of the basis of your confidence na suportado niyo siya na hindi totoo yung sa amin, Daily Tribune, hinahanap ng kaso, ano daw? Sabi ni Becky, ang bilis, sorry ha. Becky ano? Ito Si Becky Party din. nakita ko. Daily Tribune hinahanap na ng kaso, sabi ng friend ko, DOJ ang magkakaso at House of Representatives, so, di ba? Sana tayo hindi kasuhan. Yung kanina po, ina-attribute lang namin doon sa wala kaming Hindi. sinasabing totoo. At ang argumento ko rito kanina, kung ito man ay totoo noon pa, tapos ngayon wala na, part of growing up lang eh, I di ba? think also, if this is the case, DOJ and House of Representatives can now also call for an investigation of the alleged extraction audio video. Correct.
Hindi lang ito. Correct. Diba? Correct. Kasi Okay, sige. kung gusto niyo ipagtanggol ang Pangulo natin, ipagtanggol din po natin ang First Lady. Hindi po pwedeng nasasadlak siya sa mga ganyang aligasyon na siya ang namuno ng ganito, siya ang masama, siya ang ganito. Ipatawag din para sa Correct. investigasyon. Correct. At kung totoong kakasuhan ng Daily Tribune, sana kasuhan na rin nila ang Pangulong Rodrigo Duterte. Sabay-sabay na nila kasi Oo, kasuhan diba, din ng si Maharlika. kasi pa Maharlika, Diba? diba? Kasuhan. Unahin nilang kasuhan si Digong dito. Yun nga lang nagtatanong tungkol sa budget. Nakuha ninyong ipakulong sa Kongreso. Oo, no? Diba? Kayo naman po ang makapangyarihan. Kayo naman po ang nagjo-Diyos-Diyosan sa mga panahong ito. Ito sabi sana ni lang po, patas ang laban Sabi ni natin. Mercy Borlasa, grabe, kaso agad-agad. Hoy, DOJ, sabi ni Merly Borlasa, Mangwan, kung walang tinatago si BBM, drug test na agad. Yun ho ang ano namin, di ba? So, dapat yung mga bumabatikos kami mga hali kasi sabi ng fake news peddler, pati na rin ho kayo, masamahan nyo ho kami na manawagan kay BBM para matapos na ho ito. Ulitin ko, hashtag drug test now na. Diba? Ayun, pabalikan lang po namin yung call out ni Becky Party kanina tungkol dun sa nabasa namin na noon pala gawa-gawa lang na article. Again po, binasa lang po namin. Oh. It's not to proliferate anything, but then it's just to establish something na way back, meron ng mga ganong aligasyon hanggang sa ngayon na hinahanting siya ng mga ganong aligasyon. So para po mamatay ang issue, ang sagot po dyan Drug test. drug test. Ayan na, hashtag Hashtag drug test, BBM now na. Sino yan? Si Onyx, oh? Si Onyx. Onyx. Oh. Thank you, Onyx. Wala naman nung masama sa drug test, no? Hindi naman siguro mahal, hindi naman siguro kabawasan sa kaban ng bayan yun, Alam di mo ba? siguro mas makakadagdag din na ibigay na ni Madam Maharlika kung sino yung sinasabi niyang cabinet member na nagpapigil ng operation ng PIDEA. May mga lumalabas sa sa Twitter. Ang ibang ito haka-haka lang si si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Dawa. Di umano. Di umano kasi ang pinupunto ng maraming mga dito marami sa netizen, maraming mga political analyst Hindi, Kasi ang daming researchers. daming research kasi si Den E.S. Ochoa raw ay partner sa law office ni May most office No, na meron Marcos, na. Ochoa, Serapio ba or Tapos, Anton, well, we don't know the something. SN. Anyway, hindi ko sinasabing at kasi kung dumating yan sa lamesa ni Pangulong Noynoy, kahit pa paano may mabuting puso si Noynoy. Kung totoo yan na hindi niya binunyag. Pagkakataon na ng mga Aquino na siraan ang mga Marcos that time, di ba? Pero anyway, But the Aquinos are related to the First Lady, di ba? Tama ba? si First Lady related sa mga Araneta. Sa mga Rojas. Alam mo ba, Tapos si Ochoa naman na siyang little president noon. is it true na yung legal firm ni First Lady ang nag-handle din ng annulment ng marriage ni Miss Chris Aquino and James Yap? Oh. So may ganung relationship, di ba? So understandable na they will also protect each other if they have that kind of dynamic, di ba? Pwede. Anyway, kwentuhan lang. Hashtag drug test na. At wag kami, kwentuhan lang naman nung ito. Actually, natatakot dito kami. Kaya lang, wala naman nung masama sa panawagan, di ba? Na tama na ang bardagulan, drug test na agad para matapos na. Kung may masama ron, ewan ko, kung ano mas gusto niyo. At saka this better be well handled with a more personal statement na sa bibig mismo ng Pangulo ng gagaling. Oo. Hindi yung isusubo nyo yung isang Yusek na hindi naman, basta itong si Yusek Cesar kasi, parang lagi na lang siyang pag-alanganin, siya ang hinaharap. Pero alam ko kayang-kaya ni Yusek Cesar. Yes, we know na okay siya. But then, bakit yung sorry statement or apology statement ng Daily Tribune, bakit siya ang nag-post? Ba't hindi si Daily Tribune? Yun nga, no? Ano nga, bakit nga ba ikaw, Sir Yusek Cesar Chavez, sir? Yusek, may number mo naman ako. Talaga? Para lang din ma-air namin, para sa in fairness of o pamamalita, ma-air namin Ayun, ang side hindi ko mo. pa na-check. Sa sobrang busy talaga, no? Basta alam ko talaga, nung merong time na nag-resign si Yusek Cesar Chavez nung para hindi siya maipit. May malaking kontrobersya nun sa MRT. Nag-resign yung mama, kaya bilib ako kay Nag-decide siya Yusek. kasi, hindi siya, Hindi siya ang sangkot, para hindi siya maipit, basta out of delikadesa. Yung makakapag-share po ng kwentong yun. Ibig sabihin, si Yusek Cesar Chavez, maayos na tao. So, ang tanong ngayon, paano pala pag napatunayan ng ganito, mauna kayo mag-resign si Sir Yusek kung meron Cesar siyang ganyang Chavez? record, di ba? Oo, di ba? Nung out of delikadesa. Mamaya siguro pagtapos ito, ma-search ko yung Yusek, kwentong. sana po mapaupo namin kayo Oo, dito. oo.
Di naman po kami kalaban. Sabi ni JOD, mag-ambaga na para matuloy ang drug test. Baka ayaw na niya gumastos. Oh, sagot. Sige. Yung JOD. yung kung kita ko sa Dear Family, doon ko na lang po i-donate. O yan, sabi ni Clarice Quaresma, drug test, nauna. Tama yun, no? Hashtag, di ba? Hashtag drug test. Ayan, ano natin? Becky Party, mas gigipitin ang Daily Tribune simula mamaya. Pati yung mga ads nila, sinasabihan na mag-pull out. Oh my God, they went that far? Malungkot. Malungkot. Sana hindi totoo. At Mau Mendros, Ma'am Pam, wag pong masyadong gigil sa paghiwa. Umaalon po ang mesa, gumagalaw ang camera. Nahihilo po ang nanay ko. Nay, pasensya. Nanay ni Mau Mendros, pasensya na po. Sorry po. Matigas po yung karne. Igan nyo ng Bonavin si Pamela, ha? Pag nahilo si Lola. Si Miss Nanay. Mau Mendros, sorry na. Engineer Penyor, drug test on the spot. Drug test on the spot. Excuse me, Mr. Henry Gomez. Nag-drug test na po. Si Vic Rodriguez pa ang nag-present sa result. Wala ba kayong mga alam dito? Yes, but that was during the campaign period. And it was also former President Duterte na nagpasaring na merong isang kandidato na drug user. Diba? So, nagpa-drug test po ang then candidate BBM at nagresulta po ito ng negative result at si Attorney Vic Rodriguez po ang nagpa-receive nito, although hindi ni-require, but for the sake of transparency, pina-receive niya po ito sa iba-ibang ahensya na kasama na ang PDEA at PNP. And NBI yata. And also, to make it clear, yung pong ginagawa ni BBM ang drug test niya, he was on his own, wala po doon si Attorney Vic Rodriguez para ma-witness yung actual drug test. Oh, and Sir Henry, ngayon ko lang rin nabasa. Ayaw basahin comment ko. Takot mapay. Hindi po. Mahaba. Ang dami Henry talaga. Gomez din ba yun? Oh, Henry Gomez. Ang dami po talaga akong Sir Henry makikita. Gomez, ito Pansinin niyo po po yung comment section. Ang dami po. Ang dami po. Kaya nahihiya nga ako. Sabi ko nga, nagigilty kami pag hindi namin nababasa yung ano. Eto, Anyway. Henry Gomez, ha. Tapos na pala at alam niyo pa, kakatawa kayo. Ay, okay. Ano po ba? Sarcasm po ba yun? Hindi ko po sorry. Nakakatawa kami as... Anyway, ito na lang mga ka-third floor, no? Pag tayo kukuha ng lisensya, inuubiga tayong magpa-drug test. Dati kasi yearly yung pagkuha ng lisensya, ngayon yata 5 years na. So, ano ba naman kung wala ka talagang itinatago, nagpa-drug test ka na naman, di magpa-drug test ka uli ngayon, ano bang masama ron? Di ba? Busy. Nakakatawa? Hindi, nakakatawa ron na mananawagan ka ng drug test? So, sorry, Boss Henry, bata mo ko, sir. Kung yan ang idea mo, opinion mo yan, nire-respeto ko po yan, sir. Pero, tingnan mo natin, siguro pikit mo mata mo, ano ba masama kung ulitin ng drug test? Para sa ikalilinaw ng lahat at para mapahiya kaming lahat dito. Yes. Di ba? Para mapahiya kami at para pagtawanan mo kami ng tuluyan. Yes. Totoo din naman yan. Para palakpakan ng mga BBM vloggers. Oo, di Diba? ba? Para bumalik Yun kami lang dito naman at eh. magsabing, pasensya na po, yun na yung opinion namin. At kayo na mismo ang duduro kay Ma'am Maharlika. Kayo na mismo ang duduro Na kay fake news ka, di ba? kay Kagabi dinuduro Pangulong niya yung... Duterte, di ba? Yun lang naman, drug test now na. What's wrong with that? Yuki Mapalad, mainstream media left the group. Oink. Mercy Burlasa, Mang Juan, reading comprehension, please. Excuse me, Mang Juan. Magalaw nga. Magalaw, no? Ayan na, no? Mapapagalitan na naman ako. Roland Vicente, si Rojas ang umarang sa PIDEA kasi sekretary ng DILD siya, no? Oh, ayun ang opinion ho ni Ronald Vicente. Si Liz Vergara. Actually, na-share ko sa FB ang post ng Daily Tribune pero unavailable na. Well, because kung dinilit po, talagang mabibreak yung link. So Mark, watching from live Dubai, very disappointing. Ano yan? Alang para sa mga OFW na limit ng limit. Hoping maging strong ang peso kaso winawaldas ang malasakit pulburon nito. Alam mo, may nagsabi sa akin ng isang kaibigang OFW. Sila mismo ron ang nadidismaya na yun nga. Sana may mga kaibigan tayong OFW, kayo mismo, no, gawa rin kayo ng sariling hashtag nyo dyan, no? Na mga kapwa natin OFW sa iba't ibang bansa. Oo, and Na then siguro, hashtag, walang masama sabi ko, eh. nananawagan Uy, pakulay, din. sino yung pakulay? Sorry, Pam. Oo nga na. Bilis eh, sorry. Bilis. Ito, si Charmin. No point talking to these trolls. They can't even counter our arguments. Let's not dignify. Oh, okay, yeah, sorry. Yun naman talaga. Pero papaliwanag kasi madali naman sagutin eh, di ba? Kung mas nakakatawa tayong lahat, mas nakakatawa si Ma'am Arlita, mas nakakatawa si Digong, kung mapahiya sila sa pamamagitan ng negative na drug test result na ilalabas, panibagong drug test result ng Pangulong Bongbong Marcos, pero live at herholic drug test. Para matapos na, yun ang title eh. Anyway, thank you, Charmin. Balik lang din ako sa mga OFW natin. Sana po, sa mga Filipino communities natin abroad, kayo rin po gumawa ng mga sarili-sarili ninyong
call or Speak up. to speak up and then ask the president to do a drug test para po maano na natin to, masara na ang issue, and then we proceed with doing something great naman. Oo. Kasi parang wala ng oras. Correct. Sabi ni Jay Santiago, isn't it sad? Mas naniniwala na ngayon ng tao kay Maharlika kaysa sa mainstream media. What happened to integrity of journalism? Dante Asita, magandang gabi po. Bagong subscriber po ako. Oh, welcome sa Turn for Studio. Dante Asita. Miss Capelate, kaming OFW dito sobrang disappointed po talaga. Para kaming pinaasa. Please, mga kapwa OFW, naku, palobot ako. Paano kaya ito? Paano kaya yung Well, natin? okay, we've said our piece Piece, here. oo. Baka naman din, nakaano nga tayo, more than More one than hour, 1 hour na rin na pala pala. tayo. Oh. Maraming Simon maraming Says, maraming salamat. oh. Marilyn Gonzalez, Danson. Uy, sa sa mga hindi naniniwala sa opinion namin, ito opinion namin. Pero That's please, why po, mind your own Oh, opinion mind din your ang title namin. Oo, So, nirerespeto ah, din po namin kung tayo ay magkaiba at magkasalungat ng mga opinion. So, saka yun lang talaga. Tulungan nyo, yung palawakin natin yung hashtag drug test, Now BBM na. now na. Pati yung mga kapwa natin, ayun ako yun lang din, yung OFW. panawagan ko sa mga OFW, if you are a member of the Filipino community na meron kayong organized group dyan, maglabas po kayo ng statements ninyo, video statements ninyo, calling for the President of the Philippines to undergo the drug test and then use the hashtag BBM drug test now na. now na. Diba? So maraming Salamat salamat po sa lahat ng nanood at nakitambay, sa lahat po na nagpakulay. Sa mga hindi Maraming namin salamat. nabasa, pero thank you sa inyo. Ayan o, drug test, BBM now na, ano yun, hindi MOO pera yan, hindi mo pera yung OFW Solid DBS. Miss Pam, type yung cover ng phone mo green, Maricel Villasario. Oh, Thank you buti po. na lang yung cover green, yung minded hindi green. Paano tayo? Guys, meron tayong gustong sagutin. May mga tanong na naghahanap kay... Ayaw may short video yan? Sige, video na lang. Bibidyo na lang Sige, mo sige. namin, sa short Maraming video. salamat sa inyo. Dinner time na po and then Sa amin hopefully dinner. manood na mag-live din si Madam para masagutin yung ibang mga katanungan na meron tayo ngayon. O, sa mga hindi namin kalinya sa opinion, kanya-kanyang respeto na lang po and maraming salamat din sa Maraming salamat. pagbibigay ng inyong opinion. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Huwag po natin kalilimutan ng LSS. Like, share, and subscribe at ang DSA. Don't skip ads. Okay. Thank you! Magandang gabi.